Like any other citizen, I am also concerned. But I will just leave it first to the bodies that are doing the investigation. Nababahala si Executive Secretary Lucas Bersamin sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ay sa gitna ng pagsisiwalat ng mga impormasyon kaugnay ng katiwalian sa mga naturang proyekto. Habang lumalabas na rin ang pangalan ng ilang mga senador at kongresista na sangkot umano sa anomalya. Sa kabila nito, kumpiyansa si E.S. Bersamin na walang banta sa katatagan ng gobyerno kahit iba't ibang ahensya na ang nadadawit sa issue. Very, very stable. Because, alam mo yan, internal dynamics lang yan. Normal sa atin yan. There were eras or periods in our history that there were more supposedly perceived to be destabilizing. But I don't see any threats. Ayon pa kay Bersamin, wala silang impormasyon na nakukuha mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng binubuong Independent Commission. Ito ang komisyon na magsasagawa ng sariling investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Now, we all want all sectors of the Philippine society to contribute to the effort to find the facts about these issues on flood control anomalies. Dagdag pa ng Executive Secretary, target nilang magsimula ang pag-iimbestiga ng Independent Commission sa pinakamadaling panahon alinsunod sa hangarin ng Pangulo. Ngunit hahayaan niya ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa pagsasagawa nila ng mga pagdinig lalo't hindi nila saklaw ang mga ito. Hindi na naman magiging hadlang anya ang pagpapatuloy ng kanilang pagkisiyasat kapag nagsimula na ang imbestigasyon ng Independent Commission. Walang problema yun. Kasi our independent commission, if it ever comes out, may be about fact-finding lang. Kaugnay naman ang mga ulat ng pagtanggap umano ng mga mambabata sa Kamara at Senado ng lagay o porsyento sa halaga ng mga maanomalyang flood control projects, sinabi ni E.S. Bersamin na hahayaan niya na ang dalawang kapulungan ng Kongreso para sa pagsusuri ng mga impormasyong kanilang natatanggap mula sa mga resource person. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.